Magandang hapon po. Araw po ng Biyernes, ika-23 ng Pebrero 2024. Ngayon po yung ating talakayan, Kwentuhan Liga, Mission Action Kwentuhan Liga, makakasama po natin. Walang iba, mamaya ho, ang ating kaibigan, bro, walang iba kundi si Camilo S.G. Ventura. Mamaya po makakausap natin. Ang ating pong paksa ay yung statement of billing na nangyari ho dito sa San Jose del Monte, Bulacan, na yung kanyang bayarin sa tubig ay mukhang tumaas. Kaya tumulugo sa atin, walang iba yung ating yung si Miss Karel Alberstin ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang sabi po kasi niya, biglang tumaas yung kanyang konsumo na umabot sa 3,000 mahigit. Ipinakita sa atin yung kanyang billing at inalam natin at aalamin natin, paparating po natin sa kinaukulan kung ano po yung ating maitutulong sa dahilan. Oo nga naman, napakalaki nga naman ng kanilang bayarin, samantalang hindi pa niya nauubos yung minimum na binibigay ng prime water kung ilan sa loob ng isang buwan makonsumo mo. Yun po. Ito po yung ating pag-uusapan ngayong hapon na to sa Kwentuhan Legal na Mission Action. Ito po. Sumulat, gaya po kanina, nasabi ko na sumulat sa atin, dinulog sa atin, yung kanyang problema ni Miss Alberstin. Nag-umpisa daw itong buwan ng January, nagulat siya sa dahilan yung kanyang billing umabot sa 3,668 pesos. Samantalang nung mga nakaraan, umaabot lamang sa halagang 500. Ngayon, ito ho, makakasama na po natin sa ating kasama. Si ating, ayan. Yan po. Pasensya na. Batiin ko muna ho yung ating talaga naman yung kapi-kapi muna, idol. Si Mon Santos ng Manila Bulletin. Mon. Sa idol, salamat sa patuloy mong panunod sa atin sa Mission Action Kwentuhan Legal. Magandang hapon sa iyo, partner. Kasama bro. Hello. Ito kasi yung idinulog sa atin sa Kwentuhan Legal. Ano ba yung dapat natin ipayo o anuman magagawa ng consumer na nagngangalan Karel F. Alberstin ng San Jose del Monte na ang kanilang nagsusupply ng kanilang tubig walang iba kundi ang Prime Water Infrastructure Corporation. Yun. Kagaya kanina, bago pa tayo natalakay nga natin na nagulat siya nung bigla na lamang tumaas yung kanyang billing o bayarin sa tubig na umabot sa 3,668 pesos. Samantalang yung mga nakaraan buwan mula November, December, hindi lumalayo sa 500 plus ang kanyang bayarin. Yan. Ito, nanonood po siya, yung si Karel Alberstin, kasalukuyan ito, sinumbong sa anong natin kasamang nila. Ako masasabi natin na kailangan formal kung itulong yung inyong complaint sa company na nag-billing o utility company. Gawin niyo pong formal. Sabihin niyo po yung inyong posisyon. Kasi po talagang kakaiba itong pangyayari nito
dahil malabas na ang konsumo nyo ay tumaas ng 700%. Talagang napakalaki. O, nagpitong ulit. Para mangyari yun, tama lang naman yung mag-review. So, ano po mga dapat na tingnan dyan sa pananaw natin? Number one, yung pang fight system ay walang tulong, walang interest na hapon. Para pupuntahan po namin dito, ang pagbabagay na kinakailangan ay yung actual na reading ng metro versus doon sa billing statement ninyo. Para magka-definition yan. Yan pa ang una. So, pangalawa, siguro yung mundo, si consumer ay maglagak muna ng pambayad na 500 plus o kung ano yung regular na pinabayad. Just so para magpakita ng goodwill. Hindi so ako yung normal kong konsumo ay akin din ang mababayaran. It's just that really question ko yung feeling nyo. Di ibig sabihin kasamang Melo, magsasadya siya doon sa Prime Water para ipaalam na talagang kamangha-mangha yung kanyang nakonsumo sa loob ng isang buwan. Na kung tutusin, ang sabi nga sa akin, dalawa lamang sila ang nakatira doon sa bahay. Ang nga pala, batiin ko muna yung ating mga kasalukuyan nanonood, si Kagawad Robert Ilardo ng kay Barangay, kay Banban, at si Librado Olivares po, na dati kong kasamahan sa Abante, at si Queenie Rose Yu, kasalukuyan nanonood ho. Yan, yung ating kasamahan, si Lay Pierre, patuloy at si Jing Ahap, yung ating nakasama rin sa Yamang Bukid Incorporation, si Jing. Salamat sa inyong panonood. Sige, kasama bro, mabalik tayo dun sa ating tinatalakay. Yung sulat ba, pwede na bang written o oral na magsadya siya sa tanggapan ng Prime Water? Mabuti na po yung preparado. No? So, better na written ang ating mga action para on record. Mag-post kayo sumulat, gumawa rin kayo ng kopya ng yung sulat para meron kayong file. No? Gagawa na kayo ng file. Ito po ay preparasyon toward hindi na po natin worst case scenario, which is baka magkaroon kayo ng usapin sa harap ng korte. So, mag-usapin po tungkol na ganyan, siyempre, ebidensya ang pag-usapan. So, better po na i-document nyo na yung mga action nyo. Ayun. Kasi po, itong Prime Water, natural, meron siyang record ng inyong konsumo. Pero yung record na yun, base naman doon sa tagapagbasa niya ng inyong metro. Kaya po, nabanggit natin na i-review din natin yung metro nyo, no? Titignan din natin, baka naman yung poll po ay nasa sa inyo, baka may tumatapon na tubig, after the meter, therefore binasa ng metro, hindi nyo naman na i-report o hindi kayo actionan. So, natural po na magbabayad kayo. Siyempre. Dahil hindi nga naman nila. Ang palisiya ata ng kahit anong water district o kagaya ng Prime Water, Infrastructure Corporation, pag yung kontador mo, halimbawa kontador ng metro ng tubig, nagmula yung leak dito sa labas, bago pumasok sa kontador, wala kang atang babayaran. Ang may problema nun, ang Prime Water. Yun yung utility company, dapat obligasyon niya na yung ating natural resource, which is water, hindi masayang. Katulad na yun, meron tayong Niño, di ba? So, tama. Kahit yan, yung mga water station nga, nababahala dahil may kakapusan ngayon dahil dito sa El Nino, talagang kakapusin yung ating supply. Ayan ang mga bagay na kung meron dapat na tulong na dapat na ayusin ng mga utility company, dapat inaayos po nila yan. Kanila po yan. Pero after the meter, obviously,
naman ang dapat gumawa ng karapatang aksyon para maitayos kung ano man ang pinakailangan yun. Ayun. Yan. Yun, siyempre, ang ano natin, yung, hindi lamang ito, actually, hindi lamang ito kasamang Melo na nagre-reklamo. Hindi lang to, yung isang tao na to, kung tutusin, kaya sabi ko dun sa mga, kung meron pa ho kayo, mga nais iparating o ano man, maaari nyo pong idulog sa kwentuhan legal, kasama inyong lingkod, kasamang Milo, para sa ganun, mapag-usapan natin yung kung ano ang pinakamainam na gagawin para sa ganun. Hindi naman kayo, minsan kasi hindi alam, minsan pupunta ka doon, galit na kung ano-ano. Siyempre, pag tumas nga naman billing mo, hindi mo mabubuisit ka dahil malaki yung bayarin, mawawala ka sa budget sa loob ng isang buwan mo. Kaya kung ano man ang dapat na natin ipayo, i-advise kung ano mapaghahanda para sa ganun, dapat nagiging aware rin ang ating mga consumer na tingnan. Halimbawa, kagaya po nun, merong, sa bagay, yung basag na, may basag din kasi, nung makita ko, may basag rin yung metro niya ng tubig. Pero, hindi naman apektado yung pag-ikot sa dahilan nagkaroon lang siya ng lamat. Kaya, ang problema kasi doon sa aking pananaw, mukhang kaduda-duda nga, pero sobra naman na itinaas. Kung tutusin, kung 15 cubic at 11 cubic lang nakalagay doon sa previous na January to February, talagang mahirap nga naman. Hindi mo akalain kung saan. Kung tinesting naman nung gabi, nung pinuntahan ko para sinadya kung makita kung ano talaga ang posibilidad, yung initial investigation na titingnan na maaring makita mo, pinapatay ko yung tubig, yung main, yung sa gripo, pagpasok, wala naman, hindi naman umiikot yung kontador. Ibig sabihin nun, maaring kasama mil dito siguro, sa tingin ko, sa palagay lang, dito nagkakaroon ng problema doon sa pagbasa o maaring pinanakatamaran o hinulaan na lang. Pero kung hinulaan, dapat konti lang yung nagiging konsumo na inabot. Kung 700% ang itinaas, grabe naman yung ikinarga. Kung pag-aaralan. Ano sa... Puto lang kita. Kasi doon sa napanggit mo, unang tanong siguro, yung pang bulk na pinasaraan mo, was it before the meter or after the meter? Ayun yung dito mismo sa meter. Kasi yung meter mismo, meron kasi ano diyon, yung pag inikot mo yon, inop mo, wala nang papasok, wala nang ano, wala nang papasok. Kasi naman yan, yung service valve na tinatawag, yung supply sa'yo, the supply side, tinaraan, matik walang papasok. Tama. Pero ang ginawa, kasamang Milo, binuksan. Bukas lahat. Nung bukas lahat, tiningnan kung umiikot yung metro. Sa ano ko, hindi naman umiikot. Sa napansin ko. Kasi yung number kasi, minarkahan namin. Halimbawa, iikot kasi, pag yung iikot yung pinaka, mayroon kasing mga ano yan, yung ang tawag, hindi ko kasi alam ang tawag doon, yung may secondary na yung kamay na siyang ano. Tapos, yung apat na yon, yun ang iikot, 3 ata yung 4, na pag umikot yun, gagalaw, pag naikot niya ng isang minuto, tataas yung number dun sa taas, yung pinaka itaas nun. Iikot ngayon siya, magdadagdag naka 4. Pag sa loob ng 1 minuto, magiging 5 yun kung ganun kalakakas yung pagkonsumong umiikot. Sa tingin ko, wala naman nangyaring ganun. Maaring, ito nga, ang pinagdududahan nga, baka ako doon sa naging reading o nakatamaran,
Maaari, hindi naman natin pinagbibinta. Maaring saan nagkulang. Ang pagpapagay dapat doon ay yung actual na metro na makikita sa site at yung billing. Ayun, ito yung billing. Binigay niya sa atin yung billing. Ito. Ito ito nga yung buwan ng 2024. Ito, 01. January 24. Ang binayaran niya 502.71. Kaya lang merong karagdagan na 548.84. Ito pinagbagaan namin itong nasa kaliwa ko, ito yung mula January hanggang February ang pumapatak 3,668.58. At mababa sa baba naman doon sa kanilang ibinibigay na statement of account billing nakalagay naman rito yung consumption history kasamang Melo. Maliwanag na sinasabi rito, itong 2024 is 01, 11 cubic ang nakonsumo. Samantalang itong 23-23, December, is 16 kubiko. Itong 23-23, 11, 15 cubic. Noong 2023, 10 October, 15 din. Tumaas lamang siya noong 2023, August, 18 cubic. Tapos bumalik siya noong 2023, 08, 15 cubic. Dito lamang naglalaro. Ang napapansin ko rito sa nakita, ibinigay sa ating yung billing niya noong 2021, ay 2024, 01 ng January, 11 cubic ko. Lumalabas ba dyan yung 11 cubic meter? Nagkakahalaga daw ng 3,000? Yan, ito, dito ko napansin. Mahalaga ng 3,555. Kasi naandito na yung sinasabing total, current bill. Nakalagay rito, yung current bill niya ay 3,132. Siyempre, merong mga 12% box o kaya yung 12% VAT. Ang 12% nga ng VAT ay 306.70. Yung basic charge na, umabot nung 2,806 yung basic charge. Ayaw mo kung ano tong basic charge na to. Baka ito pag sinabing basic charge, ito yung baka minimum o maximum. Ayaw ko ha. Kasi ang basic naman dito sa 4071. Unang tanong siguro, okay, given na nabanggit mo kanina, brother, na merong isang historical consumption. Historical consumption, kung by period natin i-compare, yung consumo niya for January to February na 11 cubic ay mas maliit pa isa doon sa mga previous period. Tama. Yun ang napansin ko kasamang Nilo. Baka naman itong 3,600 plus ay actually ito ay may utang before. Di ba gano'n? Hindi naman kasi updated naman siya ito. Updated naman siya. Dito sa hawak kong billing statement niya na pinagbayaran. May resibo naman siya. Binabati ko nga. Nanonood pala. Kasama. Hello. Ayun, nagkakasal. Yung ating mga taga-barangay ng 28 poblasyon, kasalukuyan nanonood. At nanonood rin si Adrian Tolentino, si Army Don. Kasalukuyan nanonood. Ayun. Babalik tayo. Binati ko lang kasama Melo, yung ating mga nasumusubaybay sa ating programa ng Kwentuhan Legal. Ito yon. Anong kuha natin? Ang akin lang na naiisip na ang logical explanation kaya umabot sa 3.6 ay kung ang consumo naman kaya hindi naglalayo 11 cubic for one period at yung isa 15 and below. So, ang naiisip ko, may dating utang na hindi nababayaran.
Eh, kung sinasabi naman na up-to-date siya, ang halaga po na 3,600 para sa 11 cubic ay napakamahal. Tama po yun, oh. Ano. So, maaari po, ano siguro, kaya alamin muna natin, no, tayo mga consumer, siguraduhin muna natin yung ating mga factual na findings. Alamin natin kung yung ating Saan nagmumula? siguraduhin muna natin, walang tumutulo sa gripo natin, pag yan ay sinaramon, talagang sarado, doon sa mga pipe na nagdugtungan, wala rin leakage, at ang importante po, basahin nyo yung inyong metro. Tignan nyo kung yan ay nagre-register ng inyong konsumo. Dahil yun, auditlist nyo, kung basag yung salamin, yan po ay pwede nyo ipapalit, i-request doon sa utility company na palitan. Yung Prime Water Infrastructure Corporation. Siya kasi ang nagsusupply ng tubig dito sa buong San Jose del Monte kasamang Melo. Yan sila. Sila yung ano, sila yung kumbaga sa ano, sila. Pagka sa complaint letter nyo na regarding sa billing statement na question nyo, magiging question natin na rin yung metro. Tama ba ang nire-registro ng metro nyo? Or baka erroneous yung metro? Baka sira naman yan. Baka yan dapat. Maaring palitan na. Maraming mga pagmumulan. Kaya yung sa ating maaaring yung kagaya ni Carol pwede niya itong puntahan kasama ngayon payo natin na sumulat sila, ipareceive nila na ito katunayan, ito umabot sa ganito na halagang hindi naman ng kanilang Maaari din po naman na yan human error doon sa pagsusumata kung paano kwentahin yung konsumo ng ating nagkakaroon na ito pala kasamang Melo nakalagay rito napansin ko meter reader name. Nandito yung nagbasa nung kanyang nakaraang buwan na statement. Nakalagay rin dito yung time and date read. Mantaang January 14, 2024, alas 10:42 AM. Ang nagbasa, ang nag-reading ay si Carlo John Dominguez. Ito naman sa kabila, ito naman ng araw ng nakalagay water reader name Amosco Michael John. Ang siya naman nagbasa nung ang petsa at oras 2/14/2024 ng alas 10:38 ng umaga. Valentine's Day. Ito maliwanag pala kasamang Melo. Itong mga nakaraan. At kaakibat rin nito yung kanyang binayaran na piniresenta sa atin ni Karen P. Albaristin yung halaga na 507.59. Dalawa to yung ibig sabihin nito, dalawa yung kanyang pinagbayaran. Ayan. Ito. Yun po. Yung lahat po ng kagaya po kung kayo may mga problema na ganito po, anuhin nyo kaagad po, ipaabot nyo kaagad, huwag nyo patatagal kasi kung lalong tumatagal, lalong lalaki yung inyong bayarin. Lalo kayong nanonood po si Adrian Tolentino sa kasalukuyan at si Fred Maki, kasalukuyan din po nanonood sa atin. At si Ivel Kento, ay nanonood din po sa atin kasamang Mel, patuloy ang panonood. Batiin ko rin nga pala kasamang Mel yung ating dating yung tuloy-tuloy at nanonood sa atin. Yan si engineer si Sergio Reyes na yung ating surveyor na dating past president, yung ating
Sir, si Sir Odi Arroyo, kumusta na po kayo? Si Sir General Torre, kumusta na? At si Jerry Canlapan, kasalukuyan nasa ibang Saudi, Riyadh. Doon po siya ngayon. At yung kanina po, bago mag-ano tayo, dry run, yung ating dito, nakakalimutan ko at hindi ko na italak agad nung ating nagdadry run pa. Yan, sa Taguig, mamaya, maalala ko yan, maalala ko talaga pag bumabata ka na, hindi mo na kagad pag na, ayun, yun. Sige, yun, yung kay Karen P, yun, sinabi sa ating kasamahan na kung maaari, may i-black and white mo para sa ganun, lalong mas matibay yung complaint. Yun naman, kung may ano natin. Sabi nga ng ating nagrereklamo, ano ba ang nangyari sa Pinas? Idol, surog na nata ang hindi naman mga utag. Grabe, umaga. Grabe, umaga, tubig, ganyan na. Ngayon, salamat. Si Gerald Dador, kasalukuyan rin nanonood. Hindi naman, siguro, ito naman, pag kayo nag-complain, ang prime water naman, mabilis naman umaksyon sa tingin ko. Meron naman silang action, meron naman silang complaint. Kaya sa pamunuan ng Prime Water Infrastructure Corporation, maaari po kayo, maaari po natin mabigyan ito. Paki-actionan nga po itong reklamo sa atin na sa Mission Action 21 Legal, yung kanilang na consume sobra masyadong mataas. Si Eduardo Abarquez, kasalukuyan pong nanonood. Ayan, at si Kaed. Ayan. Yun po, yung ating mga ano natin. Yun po, ang dapat natin gawin. Lalo na ngayon, tag-init. Lalong tataas ang konsumo dahil nagtataasan. Yan, ito na, si Maria Lantix Albarestin ng Cyprus. Salam. Yan, salamat. Alam, magaling ka talaga. Diyan, tuyala ako sa iyo. Ahen pa. Shout out from Manila. Ayun, pakilagay po yung mga lugar niyo. Sir, si Gerald Dador, kasalukuyan nanonood po. Yan, si Ma'am. Ayan. At para sa ganun, talaga naman, lagi tayong preparado pag ganitong tag-init, tag-araw. Lahat po yan tumataas, lalo ang kuryente. Sa totoo lang naman, yung isa pang reklamo, maiba tayo kasamang Camila, yung reklamo nga ng ating isa rin sa malapit sa buhay natin. Hanggang ngayon, wala. Na actually, nakausap ko ng isang araw, nakita ko yung taga Plaridel kasi may kasi ng Plaridel, Meralco ang pagdating sa metro, sila ang nangangasiwa. Sakto naman umano na ipinaliwanag ko kung ano nangyari doon sa kanyang metro na imbis na bumaba dahil sa pagtitipid. Oo nga, yung kanilang nakalinya sa kumbaga sa negosyo, ano ang tawag natin yung kasamang nilo? Commercial. Commercial. Yung commercial, yung area. Sabi nga, may kataasan, pero hindi naman ganun. Nagtitipid na nga sila, gumagamit lang sila pag-araw ng pag-oras pala ng online. Kasi online selling yung kanilang negosyo. Ayun lang, kasi hindi naman madilim sa kanila dahil tabi ng bintana mismo. Yung bintana, 4 na bintana yon na hindi mo na kailangan. Pati sa harapan, maliwanag dahil salamin. Hindi mo na kailangan. Kaya inaasahan, makakatipid ka. Pero ang nangyayari, nagtanong ako, nagpalit na rin ng kontador, lalong lumaki. Lalo pang lumaki yung billing niya, na konsumo niya. At kinausap ko naman kung ano ang dapat gawin. Ang sabi naman nakas, si Mr. Na dapat daw mag-complain dito sa Star Mall, galing na ho pa yung tao, nag-complain na kaya nga napalitan na yung kontador pero hanggang sa ngayon wala pa rin, tumataas pa rin ang tumataas. Imbis na pa ba talagang kakaiba
iba yung nangyayari. Nagpalit na nga ng kontador, dapat nga yun, bumaba na. Ayun, yung itong minsan nagkakaroon tayo ng hindi maganda pagdating sa mga ganitong mga consumer, pagdating sa kuryente, ang sabi naman sa akin, kung magrereklamo, meron daw Facebook ang Meralco, doon isulat, tinahanap ko kahapon, hindi ko pa napapansin dahil sandali lang, baka maiba yung padalhan. Kasi nakahanda naman yung sulat na ipapadala sa kanila na dapat aksyonan. Halos 2 buwan na rin, nakakailang din. Ang pinagtataka ko rito hanggang hindi pinuputulan ng ilaw. Pinuputulan ng kuryente. Nakaka-4 na buwan na. Dapat 3 buwan lang, 2 buwan, pinutol na, di ba? Non-payment siguro. Hindi nga nagbabayad siya dahil kinokontis niya, talagang tuloy-tuloy pa rin. Yun ang pinagtataka ko. Mamaya nga pala kasama nila yung ating significant part ng siya yung ating inilalapit, dinudulog rin sa atin regarding dito sa homeowners na ayon doon sa dito sa Camilla Suelo, yung nakaupo ayaw magpa-conduct ng election samantalang sobra-sobra na yung tagal na dapat 2 years lang ang tinatagal ng isang homeowners na pag yung nasa bylaws kasi ngayon 2 years lang. Yung pinaka mahaba na dati kasi hanggang gusto mo oobra. Ngayon medyo napag-usapan na ng mga board dapat magkaroon na ng eleksyon. Kung nanikikinig yung ating dito sa mga Camilo Suelo, shout out po kayo para kausap at mapayuhan tayo kung ano ang dapat gawin. Nanonood rin po si Eduardo Abarquez, kasakasalukuyan nanonood do. Ano kaya ang magiging paano natin doon? Maipapayo kasamang din. Yan po uting usapin na yun kailangan yung mga nagpo-complain maging armado sila ng kanilang tinatawag na article of incorporation at saka yung corporate bylaws ng inyong homeowners association. Ngayon, after po ng ma-determine na meron pong violation regarding sa duration o termino ng inyong officers and board sa board, yan po ay pwede siguro itulog sa HAGC, no? Or ano po, kung pwede kung humingi kayo ng town hall meeting with the sitting sets of officers para malaman nila na kayo humihingi ng na i-implement yung tinatawag na term, yung kanilang term ay kailangan mapatunayan nila na sila pa rin ang nagre-represent ng homeowners ng naturang lugar. Ang nangyayari kasi ayon doon sa ipinarating sa atin kasamang Melo, talagang ayaw na kasi bukas pupuntahan ko para alamin talaga yung talagang problema na nasa HOA. Tumawag na daw sila para humingi o mag-conduct ng eleksyon. Kung umano, ayaw ko kung umano, ang nakaupo ayon doon sa itinarating sa atin. Kaya yung sa pamunan po ng Camilla Suelo, pwede ho kayong anumang oras kung pwede kayong mag-message sa amin yung kasagutan nyo para mabigyan ng bawat panig mapakinggan. Ayon po doon sa kanila, ilang beses na sila nagpapatawag at humihingi, nagtitingin ng kawali. Kasi umano, yung presidente, umano, ano ng developer. Aalamin po yan, aalamin po natin kung gaano katotoo para malaman natin yan at paabot sa
kung ano talaga ang nangyayari doon. Kung maidudulog sa atin, ma-actionan natin, mas dalhin natin sa kinaukulan. Kung ating titignan maigi, practical yan, hindi lang naman siguro yung termino ng sense of officers ang nilalayon ng complaint na yan. Dahil ang homeowners association ay may mga powers and duties and responsibilities din yan eh. Baka siguro nakakabit doon ang totoong dahilan ng bakit ng mga homeowners sa lugar na yan ay nag-question ng representation authority nung hindi nakaupo. So siguro mas maganda na i-mention na ng homeowners ano ba yung kanilang pangkinain aside from questioning the term of office ng sense of officers. Ayun. Paliwanag ano ba talaga ang puno ng kanilang complaint. Malamang yan, hindi yan yung term of office na tinatanong, baka marami, baka yan yung tatanong na kung anong bagay na maaari namang tulog nila sa iba ng paraan at hindi lang sa punto na question mo yung term of office. Okay. Di ba kasamang nilo pagdating sa homeowners, meron naman itong alam ko nakapaloob dito sa, di ba, sa HUD-C o yung pagdating sa, alam ko itong homeowners, dati kasi itong homeowners dito sa Pampasang Fernando, doon ka magsasadya, sila ang nangangasiwa nandito para sa mga ganyang problema. Depende po kasi, halimbawa, if ang kino-complain is bordering sa liabilities, either civil liability or criminal liability, yan po ay actionable by the local government na nakakasaklaw. Pwede na doon ang kagad yan. Let's say, something about sanitary, violations dyan. O baka may zoning violation. Depende po pati sa ano yung gustong actionan. So, ganda talaga na ilahat ng formal, ano po yung inyong point, o ano yung gustong tumbukin ng ating mga homeowners, membro ng homeowners dito sa Camila Suelo. Dito lang yan, sa barangay Kibanban po kasi yan. Kaya inaan po natin yan. Kasalukuyan din nanonood, yung kanina po, si Maida Daga, yung aking at si Gisa Dador Obrera po. Yan po, kasalukuyan nanonood. Binabati ko pa sa mga taga-Caloocan po ito. Yung isa naman, taga-Talig. Sigit na rin siguro natin, brother, na maganda pong pag-usapan ng mga hindi pagkakaunawaan rather than tumawi o mapunta pa sa puntaan. So, ayun ang pinakainam na hindi na lalawak pa. Alam mo sa tulang kasamang Melo, hindi naman sana naging homeowner space din tayo. Actually noon, nung una pa talaga naman hanggang 5 years, mahigit 5 years ata akong humawak bilang isang homeowners president nung ako dito sa aming lugar sa dahilan kami yung unang-unang bumuo ng homeowners sa lugar namin. Kung mga dalawa, A and B yun, ipinaghiwalay namin yung Phase A, A-B kami sa Kasikap. Ang dahilan ko noon, kasama yung aming mga kapitbahay, pag mas maganda na yung kukunti kaysa napakarami. Pag napakarami, ang hirap hawakan. Kaya ang nangyari, dalawa naging homeowners, A and B.
Kasi ilang kabahayan lang namin sa amin kasi 107 unit lang. Sa baba mas marami 200. Pagsasamahin niya ang homeowners naman hindi naman inaano sa paramihan ng bilang. Ang ano diyan yung ikagaganda ng inyong komunidad at magkakapit-bahay. Napakalaki niya kung magulo naman mas maganda yun po, konti ang sakit ng ulo, yun ang napansin namin noon. Actually, nung una na, kami ang may pinakamaliwanag na subdivision noon. Ngayon, kung nga, bumaba na tayo, dapat mabigyan naman yung iba nating kapitbahay, magkakapitbahay, sila naman humawak. Yun ang nangyari dyan. Pero nasa ano naman kasi yan, kung talagang hindi ka sasama sa politika, actually, ang naging grassroots kasi ng politika mag-umpisa ka mag-umpisa ka sa homeowners pero hindi dapat ang homeowners wag mas maganda kung hindi ka sasawsaw sa politika bakit kamo ang politika lahat ma'am lang naman yan kung halimbawa kung titignan natin ano ba ang form para tayo nag-aasikaw doon para nagpo-form ng association isa lang po na nakikita natin dyan tayo ay nagpupuklod dahil meron tayong common na mga suliranin o common na mga bagay na dapat itaayos. Therefore, mas madali tayo makakikilos kung iisa ang ating direksyon. Kaya lang tayo nagpupuklod. For no other reason. Tama ka. Yun po ang dapat natin inaisip po natin yung common good. Common, yung makabubuti sa ating kapwa, iba namang makakabuti rin sa atin. Pangkalatan. Kasi kung yun ang napansin ko. Yun ang pinakamainam. Sa akin kasi yun ang pinakamainam. Sabi nga ako, nabalik nga ako, inayos ko ulit dahil nagkaroon nga ng problema dahil yung aming kapitbahay na ibang subdivision nagiging catch basin kami ng kanilang yung kanilang waterways. Kasi ang nangyari kasi dati kasi yung kanilang subdivision ay isang subdivision pag-aari ng bilyar. Kung mga nalugi binenta sa bilyar yung halos 3/4 1/4 ang natira, doon nagkaroon ng problema dahil yung actually nga ang isang nagiging nagiging problema dahil yung likuran nagtanim ng mga puno na fruit bearing tree na lumalaki nasisira naman pag ikaw nasa likod kung nga 50 square meter lang o ako kasi nasa 79 square meter lang at doon sa likuran ko naman nasa 35 pinakamalaki square meter tapos kalsada likuran mo at sarap to kalsada rin pag may tanong ka o mangga yung mangga nga kasi laki na malaki pa sa katawan ko nasisira talaga yung flooring mo lahat maging yung kalsada ang problema naidulog na nga namin sa barangay kaya lang sabi nga naging training lang ang sabi ko ibigyan ng solusyon kasi nung una hindi na yung kung gaano kalaki yung yung sanga siya rin laki nung ilalim nung ugat. Yun ang pagkakaintindi ko. Yung kasi may nagpaliwanag sa akin para laging mas matibay ang puno. Kung ano laki nung naaabot nung sanga o kasi laki rin ng ugat na mas malalim pa, yun ang paliwanag sa akin ng mga talagang eksperto. Ganun ba ako yun? Akala ko kasi malit. Sabi niya, simple naman logic niyan. Pag iyan malaki, pag hangin, di buwal. Ganun ba? O nga naman pala. Pati bubong kasi nagiging perwisyo rin. Dahil unang-una, alam mo, ang dagta ng mangga, pagdating sa nakakasira ng yero. Yung dagta, malakas kasi ang dagta pagdating sa ganyan. Pero sa amin naman, naayos naman. Kaya lang sabi ko nga, ang hirap pala kako pag yun, ang developer, iniiwan na kayo. Hindi na, kasi nang magsadya kami, ang developer, nagtataka na. Dahil
yung mga bagong empleyado, halos yung taningin mo, hindi na nila alam. May samantalang nun, mantakin mo, nasa 25 years na. Ang tagal doon. Wala na yung mga Mga brother, yan yung tinatawag na high turnover. Diba? Kasi yung ano po, subdivision, after yan mai-develop at nagkaroon ng mga komunidad, eventually, yan po ay turnover doon sa local government. So, dapat alamin din po. Actually, sa ano ko, wala pa rin kasamang mail, wala pa rin turnover. Maging sa kabila, wala pa rin turnover. Kaya yun, ang problema kasi, kung yan, aktibo naman, kaya lang, kailangan maparaan yung hahawak, yung presidente. Kailangan magaling. Kasi kung hindi magaling nga, kaya lang mas magaling para alam kung saan kung ano gagawin, kung ano ang dapat gawin. Kasi kung naku, hanggat umabot yung panahon, pabalik-balik lang yung problema hanggat mag-aaway-aaway na. Sabi ko nga, bakit mag-aaway? Samantalang puno lang naman nang bumili kayo, ang simple-simple lang ang logic ko dyan. Bumili kayo ng maliit na lupa, huwag ka magdagdag ng panibago. Hindi naman inaangkin. Kaya lang, yung pinaka-flower box, ang ano kasi doon sa likod, ang taniman, naging flower box, hindi naman flower, itinanim. Mga fruit-bearing tree na naglalakihan. Yun, nagiging sundaran kasamang nila. Sabi ko ito na ano lang natin, naidagdag. Pero wala tayong inaano dyan. Walang ibang, ang sa atin lang, sana mabigyan ng pansin ng ating mga kinaukulan. Ang problema, dadali pa natin sa kinakaulukulan, kanilang bilya, kasi sila ang may-ari ng home, ng subdivision. Doon naman, pagdating sa kabila naman, North Hills naman subdivision ng may-ari, wala naman ng ayaw naman nilang panagutan. Dahil, yun nga, tama yung sinabi mo. Ayaw ko na i-turn over na, pero ayaw naman doon siya, hindi pa naman daw. Yun ang mahirap. Pag hirap kasi ng subdivision, pag naabandona ng mga developer, kawawa na yung mga bumili ng lupa na naiwan yung development. Marami dito sa San Jose, sa Caloocan, sa totoo lang, ilang beses na ako sa Caloocan, ilang subdivision ang dumulog sa atin na yung kanilang kalsada, kung nga hindi pa nato-turn over, bako-bako, talagang ayaw na ipagawa ng local government dahil wala naman, hindi man po pwede dahil hindi pa naka-turn over sa government, hindi ba pwedeng gastusan ng local government dahil magkakaroon ng violation, di ba? Kasamang Melo? Hindi naman sila considered part ng public domain, so hindi na nakapag-gastos sa gobyerno. Yun ang nagiging kaya kung magiging bukas o lang sa sana ang magkakapitbahay, dati kasi maayos naman, nung ang pala, masarap lang talaga sa unang kagat. Pangalan ko pag tumatagal na yung kagat, nagiging maasim na, nagiging mapait na. Ganun pala. Sa bagay, parang mula bata, sarap-sarap mabuhay, maging bata, maging binata. Aba, pag naging binata ka, lalong mas masarap pag nag-asawa ka na. Pag nagiging matanda ka na, aba, yun na. Yun ang malungkot sa buhay. Dalawa lang, isang malungkot, isang masaya. Kung yung buhay mo naayos ng magandang-maganda. Yun ang nagiging ating gamitin ang pagkakataon dito na hangarin at magtrabahuhan na maging masaya. Yun, tama ka. Yun. Yung ating pala kasama, kung mga ito, malapit-lapit na rin tayo, malapit na tayong umabot sa isang oras. Tatalakay rin natin sa susunod. Naghahanda tayo doon sa yung ating isa pa natin programa na Mission Action Bukirin sa Kabukiran. Yun, hindi Bukiran, sa Kabukiran. Yun ang bago natin more on agricultura tayo kasamang Melo.
masarap kasing matulungan rin yung mga ating mga magsasaka, mga magsisibuyas. Meron tayong tatalakayin dito na paano ba magtanim ng sibuyas, paano ba lumaki, paano ba yung ano ba, paano kumikita. Napapanahon na siguro para maibahagi rin natin bakit ka. Unang-una, napakamahal ng sibuyas natin, hindi pa rin bumababa, pero narinig ko kung ikaw mag-o-order sa online, mas mura pa kaysa pwesto. Yun, nakakapagtaka doon. May 30, may 50, pag ikaw bumili sa online. Pag ikaw bumili sa pwesto, dalawang sibuyas lang, pumapatak na ng 12 pesos. Minsan wala pa. Mas mataas pa. Ayun yun. Ayan. Nanonood yung aking yung aking partner in life si Amy Ay, mukhang masiglasig na kasama Milo. Nanonood daw siya. Siguro nahuli ka ng posted ko. Nakamapa. Alam ko, hindi. Kasalukuyan nakahiga pa napaupo. Aba, mukhang napapaangat ako. Mukhang hindi ata nanonood daw siya. Aba, gustong magpabati. Binabati kita, pagaling ka na. Para makalayas na. Ngayon. Highlight daw yung kanyang sabi ng aking Maria, i-highlight. Talagang highlight talaga kasama. Di ba kasamang Milo? Pag sinabing talaga naman yan ang mga siga. Commander. Pag sinabing Commander-in-Chief, wala kang magagawa dyan. Sipol pa lang. Ayun na. Ayun, yun. Ayun, yung doon sa mga lahat po ng yung isa pa po, minsan po nagpe-prepare po tayo ng gusto kasi itong ating programa, kinakapos pa tayo ng ating desktop, bumigay na kasi, tawag dito, na virus. Pag na virus, hirap na ayusin. Baka sakaling may mga dyan, magagaling sa IT. Maanuhan tayo. Maayos para pag nag-program, mas maganda. Siya nga pala, binabati ko nga pala si Teniente Enrique Chupilo ng Talavera. Kasi lagi sa ating nanonood yun. Yung ating mga taga-Talavera, Nueva Ecija. Ito po kasi yung dating past president ng Kuya, dyan sa Nueva Ecija. Nakakasama po natin yan. Isa sa masugid nating taga-subaybay at talaga sumusuporta sa ating programa. Si Teniente Enrique Chopilo. Yan po. Yan, sa Talavera po yan. Yung sa ating marami pa yan. Hanggang doon sa Bungabon. Nakikiramay nga pala kay Master Sergeant Ed Tomas. Yung kanyang tiyan, umanaw na. Nakikiramay po sa ng aming programa ng Mission Action. Mentong legal, kasama siya, nakikiramay po kami sa inyo. At, ayan, si ate, may isang nga pala, yung ating mabati ko nga pala, yung ating, si Alfredo De Castro Jr., aka Pidong. Yan ang tutulong sa atin kasama Melo. Tumarami tayo. Para tayong inaabang-abangan nga. Gusto nga nila kasama. Ako, yung man po nais nyo sa aming programa, wag ho kayong mahiya. Sabi nga nung aking kapatid na si Jerry, mali ganito. Kako, parating tayo dyan. Mapiperfect natin yan pagdating sa isulat mo. Pag tayo, hindi pa naman tayo yung sa atin kasi on the spot. Walang walang cut-cut, walang dire-diretso kagad. Tayo, sariling sikap. Pag na-set, ganito, talakayin. At yung sa ating po pala, yung senior citizens po, tatalakayin po natin sa
susunod natin na maaaring bukas, hindi para yung nagsadya po kasi kami noon, nung isang pumunta kami doon para humingi ng appointment, kailangan talaga sa dami po ng hinaharap ng ating chairman, si Atty. Franklin Quijano, sabi, may email para ma-appoint tayo, na ma-interview natin doon sa sinasabi ng yung IRR ng senior citizen para malaman din natin kung ano talaga ang maitutulong natin sa mga senior, lalo-lalo na yung talagang hindi pa nakakaranas, hindi pa nakakaamot man lang ng mga ayuda na galing sa local government at national. Yun po. At yung bukod pa doon, yung ating marami po tayong programa pinaghahandaan po, yung sa ating public service, serbisyo publiko. Papunta po tayo doon, unti-unti po natin magagampanan yan. Sa tulong po ng ating kasama, lalo na si kasamang Lisa Torreperi. Lagi kong nagiging walang sawang tumutulong sa atin. Minsan natawa nga ako nung isang araw kasamang Milo, may tumawag sabay-sabay. Nagla-live na ako. Napasigaw ako, sabi ko, sandali. Nung makita ko naman, yung itsura ko, sabi ko, pabulong ako, nagla-live na ako. Nung i-reviewin ko, talagang matawa-tawa ako sa kakatawa ko dun sa nakita mo reaction. Pag ikaw pala nakita mo, matatawa ka rin sa sarili mo. Pag nais na matugunan niya yung mga pumili sa atin ng tulong, ayuda. Ako, bilibring na ito sa aking partner. Talaga naman na lagi kong kasama pag sinabing hop, talaga naman walang without thinking, sabi nga, ayun. At yung nga pala, si Arnel Martinez, binabati ko nga pala. At nga pala, makakalimutan ko yung ating si aking boss, aking Rene Italbo at si Madam Banji, yung mag-partner sa negosyo. Alam mo itong kasama natin, alam mo naman, kilala mo naman yung kasamang Milo, yung ating kaibigan, malapit sa buhay, yung mag-business partner, si Banji at si Rene Patalbo. Si Jane, yung Quiñones, nanonood yung kanyang kapatid. Yung kanyang nga rin pala, bayaw, abogado na. Yung Villanueva, siya ano nga yung Lisa, pangalan? Makalimutan ko. Alam mo, pagka, abogado na rin. At si Solitaire Portit nga pala, kasalukuyan din kanina, nauna nang nagpapa-shoutout. Binabati talaga pagdating sa larangan ng lupa o mga ba, ayan, si Portit. At si kasamang Chito, yung ating kaibigan na mayroong Torres bus na pagkailangan mo talagang maganda ang kanyang serbisyo. Any point of Luzon yun, si Chito Torres. Casmot Torres Transport, kayong kasama niya si Balot. Si Inchik. Ayun, marami hong mga bashing. Ano pa, ang ating, yun nga, yung ating nakakasama, sana naman, tuloy-tuloy tayong subaybayan. Ang ito lang po, paki-like and share po yung ating programa doon sa mga kasalukuyan nanonood po. Ayun, sinabi niya si Atty. Robel Villanueva. Ito magaling na abogado na ngayon. Hinahangaan to pagdating sa lupa. Si Atty. Robel Villanueva. Saludo ako sa iyo, Atty. Ayan. Ayan. Tapos, yung ating bukod pa doon sa Nueva Ecija, pagdating naman sa Kabikulan, si Dagul. Nanonood rin sa atin, yung kanyang
sino nga yung Les? Yung taga si Roma. Yung asawa ni nung ating kaibigan doon. Yung dito sa ano sa mga taga yung ating kumpare na si Iyat Bermido ng Nabwa at si Kapitan um, ng Diversion Road. Ayun. Si Llorin, Kapitan Llorin. Ayun, lagi nating nakakausap yan. Talagang masigasid doon. At yung si Tolitz. Yan, si yung ating nakakausap. Si Ross Gallardo nga pala. Oh. Binabati ko nga pala sila. Shoutout nga pa sa kanila. Ayun. At sabi nga, haba-haba mo daw na ano, mamaya yung kung si Kagawad Robert Lardo nga pala at si Haji. Binabati ko. Ayan. Si Sunny Boy Villanueva at si Bien Buesa, yun. Buti lang na talaga na maasahan talaga itong ating kasama si Lisa. Maanohan natin. Yan. Yung mga taga si Romeo, pa-shoutout po sa taga Barangay Santo Niño, San Mateo Rizal, sa aming kapitan na si Magdaleno L. Tiano. Tiano, tama? Truno. At sa mga kagawad po namin dito. Yan. Baka mamali ako dun sa kanya. Tama, Truno. Yan. At Mi Amor. Romamin is watching. Yan po yung kasalukuyan nanonood sa atin. Wala pong sawang. Pagdating po, hindi pa nag-uumpisa po, talagang nakamonitor na sa atin. Yan. At sa susunod, yung ating pong talakayan, bukas sa linggo nga po pala. Maaaring sadya po tayo yung doon sa ating isang na solusyonan, yung sinasabing kontraktor na humingi sa atin ng tulong, sawa naman ng Diyos, gumalaw na. Ang problema na nga lang, kailangan ma-release na. Nag-aalala kasi na dapat malaman at makausap yung kanilang project manager na si Mr. Arcio, Engineer Arcio ng Carland Development Corporation. Sir, baka pwede ho kayong makausap. Baka pwede naman yung inyong boss na si Engineer Ronald, dalawang beses ko na nakakausap. Medyo maganda naman ang response. Kayo na lang po. Isa kayo sa inaasahan. At sana naman maayos yung kanilang maibigay ng talagang nasa sapat na Ayan. Sa mga turpang musikero, boss, ang ating editor ng logo, si Boss Lizardo Sumang. Ayun. Hindi po natin, ito nga pala yung ating nag-edit ng ating badge ng Mission Action na logo. Pintuhan legal, yun, makikita natin. Pinafinal na ho yung ating logo. Yun yung ating sa ilalagay. Apat ho kasi yung ating magiging programa. Kaya maaaring NWF, magsasawa po kayo. Pag talaga naman tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating tulong magiging ayuda, inahanda lang po natin lahat yan. At huwag niyong kakalimutan, like and share po yung aming programang Kwentuhan Legal. Yan, si David Porres. Ayan. Nag-request po ng ating yan po. Dumating na po ang isang oras, muli po, kasamang Melo. Kasamang Melo. Masasabi po natin dyan meron po tayong mga batas, kung ating susundin at tutok din, maganda po sana ang ating lipunan. So, the more na tayo aware sa batas, the more nagaganda po ang ating paan. Nawa tayo lahat matiwasay na mabuhay at isipin po natin ang ating kapwa. Mabuti para sa ating kapwa, malaking po mabuti rin yan para sa at susunod natin kita. Tingin na po mga katanungan na hanapan po natin ng
Yan po ang ating kasama, si Camilo Bintora, SJ Bintora. At muli po, nagpapasalamat po ang inyong lingkod, Arnel Dador Pitel, sa ating long weekend. Hindi pala long weekend. Para sa ganun, sa susunod po, Lunes po, muli, tunghayin niyo po ang inyong lingkod, Mission Action Dador Pitel, sa Kwentong Legal. Magandang hapon sa iyo, sa inyong lahat. God bless all.